Pirmahan mo na ito, Winona. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin kapapalabas ng pamilyang hindi ka naman talaga kabilang simulat sa pool. Ang boses ni Doña Amalia ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa luma at maingay na aircon ng pampublikong ospital. Inilapag ng matanda ang ilang pirasong papel sa ibabaw ng kupas na silya sa tabi ni Winona. Ang mga salitang petition for annulment ay tila mga lason na dahan-dahang gumagapang sa paningin ng babaeng kasalukuyang nakaupo doon habang ang magkabilang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang namimintog na tiyan. Bahagyang lumingon si Winona, ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa pagod at sa kirot na nagmumula sa kanyang sinapupunan. 5 buwan na ang sanggol sa loob niya at nitong mga huling oras, ang bawat pintig nito ay tila isang babala. Ngunit sa halip na pag-aalaga ang bumungad sa kanya ay ang malupit na mukha ng kanyang biyenan. Sa tapat nila isang malaking television na nakasabit sa pader ng waiting room ang biglang naglabas ng isang nagbabagang balita. Ang tunog ng palakpakan at masayang musika ay pumuno sa tuyot na hangin ng ospital. Narito po tayo ngayon sa Cathedral para sa kasal ng taon, anunsyo ng reporter sa screen. Ang tagapagmana ng Almeda Group na si Alejandro Almeda, nakatakda ng magbigay ng kanyang matamis na oo kay Bianca Silverio. Napako ang tingin ni Winona sa screen. Doon nakita niya ang kanyang asawa, si Alejandro, ang lalaking nangako sa kanya ng habang buhay habang magkahawak kamay silang kumakain sa isang mumurahing karinderya noon. Ngayon nakasuot ito ng isang napakamahal na puting tuxedo nakatayo sa dambana at nakangiti sa babaeng nakasuot ng tila kumikinang na gown na gawa sa puntas at diamante. Isang matinding pait ang namuo sa lalamunan ni Winona. Sa kanyang bulsa, naroon pa ang huling resibo ng perang ipinadala niya sa account ni Alejandro. 1 linggo lang ang nakalilipas ang huling naipon niya, mula sa pagtitinda ng mga gawang bahay na sabon, dahil naniwala siyang naghihirap ang kumpanya nito. Ipinagkait niya sa sarili ang tamang nutrisyon at bitamina para lamang may maidagdag sa puhunan ng lalaking iniibig niya. You see that Winona muling pagsasalita ni Doña Amalia habang itinuturo ang telebisyon gamit ang kanyang daliring punong-puno ng gintong singsing. Si Bianca ang kailangan ng anak ko. She is wealth, she is power. At ikaw, you are just a mistake that we are finally correcting. Huwag ka nang magpakamartir. Tanggapin mo na ang katotohanan kahit kailan hindi ka magiging sapat. Ang bawat salita ay tila isang matulis na karayom na ibinabaon sa puso ni Winona. Naramdaman niya ang dahan-dahang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang puting tela ng kanyang lumang maternity dress ay bahagyang nayupi sa higpit ng pagkakahawak niya rito. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung paano nakuha ni Alejandro na halikan siya sa noo noong isang gabi habang alam nitong ikakasal siya sa iba sa susunod na araw. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Ang tanging narinig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso na tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na pagkawasak. Ang mga tao sa paligid niya sa ospital ay nagsimulang magbulungan, ang ilan ay nakatingin sa screen, ang ilan ay naaawa sa kanyang kalagayan, ngunit walang sino man ang lumapit para alalayan ang kanyang gumigiray na katawan. Dahan-dahang ibinaba ni Winona ang kanyang tingin sa mga papel na nasa silya. Ang bawat letra ng kanyang pangalan doon ay tila isang insulto. Sa loob ng 5 taon, ibinigay niya ang lahat. Ang kanyang pangarap, ang kanyang lakas, at maging ang kanyang dangal ay itinaya niya para sa pamilya Almeda. At ito ang kabayaran, isang pirasong papel at isang publikong pagtataksil. Naramdaman niya ang isang mainit na likidong gumuguhit sa kanyang pisngi. Hindi ito galing sa kanyang mga mata kundi isang pakiramdam ng ganap na pagkamanhid na dahan-dahang lumalamon sa kanyang pagkatao. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim, ngunit ang huling imaheng nakita niya sa telebisyon ay ang paghalik ni Alejandro sa kamay ni Bianca habang ang buong simbahan ay nagbubuni. Sa gitna ng ingay at karangyaan ng kasal na napapanood niya, isang katanungan ang pilit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing lalim ng isang sugat na ayaw maghilom. Bakit ang pag-ibig na akala ko ay magliligtas sa akin ay siya ring kikitil sa huling hininga ng aking pag-asa? Tingnan mo ang duming ito, Winona. Akala mo ba ay hindi namin malalaman ang iyong kalandian? Ang pamilya Almeda ay hindi tatanggap ng anak ng isang taksil. Padaskol na inilapag ni Doña Amalia ang isang kulay kayumangging envelope sa ibabaw ng malinis na kumot ng kama sa ospital.
Sa loob nito ay tumambad ang mga litratong kuha sa madidilim na anggulo mga larawan ni Winona na tila may kayakap na ibang lalaki sa isang hotel. Kahit alam ni Winona na ang mga iyon ay gawa-gawa lamang ang talas ng bawat imahe, ay tila humihiwa sa kanyang natitirang katinuan. Sa labas ng bintana ang langit ay nagsisimulang magdilim habang ang tunog ng papalapit na kulog ay nagpapayanig sa salamin. Sa loob ng silid ang tanging naririnig ay ang mabilis at mababaw na paghinga ni Winona. Ang kanyang mga kamay na dati malambot at puno ng pag-asa ngayon ay nanginginig habang hawak ang mga peking ebidensya ng kanyang pagkakasala. Hindi totoo ito. Pabulong na sabi ni Winona, ang boses niya ay halos hindi marinig dahil sa bara sa kanyang lalamunan. Alam niyo pong hindi ko kayang gawin ito kay Alejandro. Mahal ko ang asawa ko. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Doña Amalia. Asawa Winona, wala ka ng asawa. Mula nang pirmahan ni Alejandro ang mga papeles na iyan, bago siya humarap sa dambana, ikaw ay isa na lamang masamang panaginip na nais naming kalimutan. At ang batang iyan, itinuro ng matanda ang tiyan ni Winona nang may pandidiri. Sino ang makapagsasabi kung kaninong binhi ang dinadala mo? Sa sandaling iyon, ang pintuan ng silid ay bumukas at pumasok ang isang nurse. Hindi ito lumapit upang suriin ang dextrose ni Winona, kundi upang iabot ang isang manipis na papel. Mrs. Kailangan na po nating evacuate ang room na ito. Pinatigil na po ng Almeda Foundation ang pagbabayad sa inyong bills. Kung wala po kayong pambayad, kailangan nyo nang lumabas ngayon din. Ang bawat salita ng nurse ay tila isang hatol ng kamatayan. Tumingin si Winona sa kanyang paligid, sa malamig na puting pader, sa tuyot na bulaklak sa gilid, at sa matandang babaeng nakatayo sa harap niya na tila isang hukom na walang awa. Ang miro ng kanyang buhay ay biglang naglaho, iniwan siyang hubad at sugatan sa gitna ng bagyong hindi niya inaasahan. Dahan-dahang tumayo si Winona mula sa kanyang pagkakahiga. Ang bawat galaw ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ang kirot sa kanyang sinapupunan ay tila isang paalala ng buhay na kailangan niyang protektahan. Kinuha niya ang kanyang lumang bag, ang tanging pag-aari na hindi galing sa yaman ng mga Almeda, at hinarap ang kanyang biyenan. Balang araw, simula ni Winona ang kanyang mga mata ay biglang nagkaroon ng isang nakakatakot na liwanag. Pagsisisihan niyo ang araw na itinapon niyo ang kaisa-isang taong tapat sa inyo. Hindi na hinintay ni Winona ang sagot ng matanda. Sa bawat hakbang niya palabas ng ospital, naramdaman niya ang lamig ng sahig sa kanyang mga paa. Ang bawat taong nadadaanan niya ay tila mga anino na walang mukha. Paglabas niya sa pintuan ng gusali, sinalubong siya ng malakas na ulan ng Maynila. Ang bawat patak ng tubig ay tila sumasabay sa kanyang mga luha, hinuhugasan ang dumi ng panglalait, ngunit hindi ang sakit ng pagtataksil. Naglakad siya patungo sa dalampasigan, ang lugar kung saan sila madalas magpunta ni Alejandro noong nagsisimula pa lamang sila. Ang ingay ng mga alon na humahampas sa mga bato ay tila isang awit ng paalam. Tiningnan niya ang kanyang singsing sa kasal, ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa lalaking pumatay sa kanyang pagkatao. Inalis niya ang singsing at hinayaan itong mahulog sa malalim at madilim na tubig. Habang pinapanood niya ang paglamon ng dagat sa gintong iyon, isang malamig na kapasyahan ang nabuo sa kanyang puso. Ang Winonang mahina, ang Winonang martir, ay kailangang mamatay sa gabing ito upang mabuhay ang isang Winonang hindi na muling luluha. Sa gitna ng kadiliman, hinaplos niya ang kanyang tiyan at bumulong sa hangin. Mateo, tayong dalawa na lang. Pero pangako ko sa iyo, hinding-hindi ka nila makikita. Hanggang sa tayo na ang may kapangyarihang lumudlong sa kanila. Tumalikod siya sa dagat, iniwan ang kanyang mga tsinelas sa gilid ng malaking bato at naglakad palayo patungo sa kadiliman ng kalsada. Ang tanging naiwan ay ang ingay ng hangin na tila bumubulong ng isang pangalan na malapit ng burahin ng kasaysayan. Ngunit paano nga ba magsisimulang muli ang isang pusong wala nang natitira, kundi ang galit na kasing lalim ng karagatan? Wala kaming pakialam kung buntis ka, Winona. Kung hindi mo matatapos ang paglilinis sa bodega ng mga chemical na ito bago sumikat ang araw, wala kang matatanggap na kahit isang kusing. Ang boses ng tagapamahala ng maliit na pagawaan ng pabango sa gilid ng Madrid ay kasing talas ng mga basag na kristal. Hindi man lamang nito tiningnan ang namamagang mga bukong-bukong ni Winona o ang pawis na namumuo sa kanyang noo sa kabila ng napakalamig na panahon sa labas.
Sa lungsod na ito kung saan ang bawat tao ay tila nagmamadali at walang oras para sa malasakit si Winona, ay isa lamang aninong walang pangalan, isang dayuhang nagtatago sa dilim upang mabuhay. Dahan-dahang lumuhod si Winona sa malamig at malagkit na sahig. Hawak ang isang lumang basahan, sinimulan niyang kiskisin ang mga mantsa ng langis at essence na natapon mula sa mga makina. Ang bawat hagod ng kanyang kamay ay tila humihigop sa natitira niyang lakas. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang marahang sipa sa loob ng kanyang sinapupunan, tila may isang maliit na apoy na muling naglalagablab sa kanyang puso. Kay pait ng tadhana. Ilang buwan lang ang nakalilipas, siya ay nakaupo sa isang marangyang hapagkainan. Sa Manila, pinagsisilbihan ng mga katulong at pinangakuan ng korona ng pamilya Almeda. Ngayon ang tanging kasama niya ay ang amoy ng matapang na alcohol at ang nakabubulag na liwanag ng industrial bulb sa kisame. Ang kanyang mga kamay na dati hinahalikan ni Alejandro ngayon ay puno na ng gasgas at amoy ng mga kemikal na nagpapatuyo sa kanyang balat. Isang bote ng hindi pa natatapos na pabango ang aksidenteng natabig ni Winona. Sa pagbasag nito sa sahig, ang halimuyak ng sampagita at layas na damo ay biglang humalimuyak sa hangin. Ang amoy na iyon, ang amoy ng lupang tinubuan ang bango ng hardin ng kanyang lola sa probinsya, ay tila isang malakas na sampal na nagpabalik sa lahat ng kanyang alaala. Doon sa gitna ng maruming bodega sa Espanya, ang kanyang puso ay tila muling piniga ng isang hindi nakikitang kamay. Hayaan mo na yan, ako na ang tatapos. Isang baritono at mahinahong boses ang bumasag sa katahimikan. Napatingin si Winona sa itaas at nakita ang isang lalaking may maamong mukha, ngunit may mga matang tila may itinatagong malalim na kwento. Si Lorenzo. Siya ang isa sa mga janitor sa gusaling iyon, isang kapwa Pilipino na ilang linggo na ring tahimik na nagmamasid sa kanya. Kaya ko na po, Lorenzo. Kailangan ko ang trabahong ito, pilit na sagot ni Winona habang sinusubukang punasan ang basag na bote sa kabila ng panginginig ng kanyang mga daliri. Alam kong kailangan mo ito, pero hindi sa paraang papatayin mo ang sarili mo at ang batang yan. Sabi ni Lorenzo habang kinuha ang basahan mula sa kamay ni Winona. Ang init ng kanyang kamay ay tila isang estranghero sa mundo ni Winona na binalot na ng yelo. Upo ka muna doon. I'll finish this for you. Sa bansang ito, kung hindi tayo magtutulungan, lalamunin tayo ng lungkot. Naupo si Winona sa isang lumang kahon, pinagmamasdan ang mabilis at bihasang paggalaw ni Lorenzo. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang isang kurot ng pag-asa. Ngunit sa likod ng pasasalamat, naroon pa rin ang takot. Ang bawat tulong na natatanggap niya ngayon ay tila may katumbas na utang na loob na hindi niya alam kung paano babayaran sa hinaharap. Nang matapos ang trabaho, iniabot ni Lorenzo ang isang maliit na tinapay at isang mainit na kape. You have a talent for sense, don't you? Kanina nung naamoy mo yung nabasag na bote, hindi ka lang basta nagulat. Parang may binubuo kang formula sa isip mo. Napayuko si Winona. Ang kanyang lihim na hilig sa paggawa ng mga natural na langis at pabango ay ang tanging bagay na hindi nakuha ng mga Almeda mula sa kanya. Ito ang kanyang sandata, ang kanyang tanging paraan upang muling makabangon mula sa putikan. Gusto ko lang mabuhay ang anak ko ng may dangal. Mahinang sagot ni Winona habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa madilim na bintana kung saan aninag ang mga bituin ng Madrid. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang maliit at butas-butas na silid sa gabing iyon, kasama ang malamig na simoy ng hangin, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Sapat na ba ang bango ng mga pangarap upang pagtakpan ang baho ng isang nakaraang pilit siyang ibinabaon sa limot, o ang bawat hakbang ko ba palapit sa liwanag ay isa lamang dahan-dahang paglapit sa isa pang patibong? Mama, bakit tila malungkot ang iyong mga mata tuwing hawak mo ang bote ng pabangong ito? Ang tanong ng 5 taong gulang na si Mateo ay tila isang malambot na haplos na bumasag sa malalim na pag-iisip ni Winona. Nakatayo ang bata sa pintuan ng kanyang opisina sa Madrid, suot ang kanyang munting Amerikana, at ang kanyang mga mata, ang mga matang kasing talas at kasing lalim ng sa kanyang ama, ay nakatitig ng may busilak na pag-aalala. Dahan-dahang ibinaba ni Winona ang kristal na bote ng Aura, ang pinakabagong obra maestra ng kanyang kumpanya. Ang bango nito ay hindi lamang kombinasyon ng mga bulaklak.
Ito ay ang amoy ng kanyang pagtitiis, ang halimuyak ng mga gabing ginugol niya sa pag-iyak, habang binubuo ang pormulang magliligtas sa kanilang buhay. Hindi ito lungkot, anak, malambot na sagot ni Winona habang kinakarga ang bata. Ito ay ang amoy ng ating kalayaan. Isang paalala na ang lahat ng masakit ay maaari nating gawing maganda. 5 taon na ang lumipas mula nang lisanin niya ang pampang ng Maynila bilang isang babaeng itinapon at hininga ng kamatayan. Ngayon sa ilalim ng langit ng Espanya, si Winona ay hindi na ang mahiyaing asawa ni Alejandro Almeda. Siya na si Madam Winona, ang CEO ng Aura, ang tatak na kinababaliwan ng mga elite sa Europa dahil sa mga natural na sangkap na mula sa kanyang lupang tinubuan. Ang bawat patak ng kanyang pabango ay naglalaman ng mga sikretong itinuro ng kanyang lola, ang kapangyarihan ng kalikasan na nagpapahilom sa balat at kaluluwa. Pumasok si Lorenzo sa silid, bitbit ang isang makapal na folder. Ang janitor na tumulong sa kanya noon ay isa na ngayong iginagalang na operations manager. Sa paglipas ng panahon, naging sandigan siya ni Winona, ang lalaking tumayo sa tabi niya nang ang buong mundo ay tila nakatalikod. Winona, kailangan mong makita ito, seryosong sabi ni Lorenzo. Inilapag niya ang isang tablet sa mesa na nagpapakita ng balita mula sa Pilipinas. The Almeida Group is collapsing. Dahil sa sunod-sunod na maling desisyon ni Alejandro at ang iskandalo ng kanilang huling beauty line, nasa bingit na sila ng pagkabangkal. Naghahanap sila ng dayuhang investor para isalba ang kanilang pangalan. Naramdaman ni Winona ang biglang paglamig ng kanyang mga daliri. Ang pangalang Almeda ay tila isang multong matagal na niyang ibinaon, ngunit heto at muling humihiling ng atensyon. Tiningnan niya ang screen, nakita niya ang larawan ni Alejandro na mukhang matanda at pagod malayo sa mapagmataas na lalaking huling nakita niya sa telebisyon noong araw ng kasal nito. They are desperate. Pagpapatuloy ni Lorenzo ang kanyang boses, ay may halong babala. They are looking for Aura. Hindi nila alam na ikaw ang nasa likod nito. It's the perfect opportunity, Winona. Ang hustisyang matagal nating hinintay ay nasa harap mo na. Isang malalim na katahimikan ang namayani sa marangyang opisina. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paghinga ni Mateo na ngayon ay nakasandal na sa balikat ng kanyang ina. Hinaplos ni Winona ang buhok ng anak at sa bawat haplos ang imahe ng batang naghihingalo sa pampublikong ospital ay muling naglaro sa kanyang isipan. Ang pamilyang nagnakaw ng kanyang dangal ay ngayon naman ang nangangailangan ng kanyang tulong. Isang nakatutuyang biro ng tadhana. Ayusin mo ang ating pagbabalik sa Pilipinas, Lorenzo. Sabi ni Winona, ang kanyang boses ay kasing tigas ng diamante, ngunit kasing lalim ng dagat. Gusto kong makita ang kanilang mga mukha. Kapag nalaman nilang ang babaeng itinuring nilang dumi, ay siya palang may hawak ng kanilang huling hininga. Are you sure about this? Maraming alaala doon na baka muling sumugat sa iyo, tanong ni Lorenzo, bakas ang tunay na malasakit sa kanyang mga mata. Tumingin si Winona sa malawak na bintana kung saan tanaw ang kagandahan ng Madrid, ngunit ang kanyang isipan ay nasa malayong Pampang na. Ang sugat ay matagal nang naging pilat, Lorenzo. At ang mga pilat ay hindi na nasasaktan. Nagpapaalala lang ang mga ito kung gaano tayo naging matapang. Habang inihahanda niya ang kanyang sarili para sa pagbabalik, isang anino ng pag-aalinlangan ang pilit na kumakapit sa kanyang puso. Sa pagbabalik ko ba sa lugar kung saan ako dinurog, mahanap ko kaya ang tunay na kapayapaan? O baka masunog lang ako sa sarili kong apoy ng paghihiganti? Akala niyo ba ay tuluyan niyo nang nabaon sa limot ang babaeng iniwan ninyong nag-iisa sa gitna ng unos? Ang tanong na iyon ay hindi binigkas ni Winona ng malakas, kundi nanatiling isang malamig na bulong sa kanyang isipan, habang nakatitig siya sa naglalakihang pinto ng Grand Ballroom ng Manila Hotel. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahang pagtambol ng digmaan, hindi ng kaba kundi ng isang determinasyong pinanday ng 5 taong pait at pagtitiis. Sa loob ng bulwagan, ang amoy ng mamahaling alak at mga bulaklak ay hindi kayang pagtakpan ang desperasyong bumabalot sa pamilya Almeda. Nakatayo sa gitna ng entablado si Doña Amalia, suot ang kanyang pinakamarangyang terno, pilit na itinatago ang katotohanang ang kanilang kumpanya ay unti-unti nang nilalamon ng utang. Sa tabi nito ay si Alejandro na sa paningin ni Winona ay tila isang anino na lamang ng lalaking dati niyang minahal. Ang kanyang mukha ay puno ng bakas ng pagod at pagsisisi, mga matang hindi makatingin ng diretso sa mga tao,
Huwag kang mahiya, Alejandro, tubulong ni Doña Amalia sa anak, sapat na para marinig ng mga nasa malapit. Ngayong gabi darating ang tagapagligtas natin, ang CEO ng Aura. Siguraduhin mong mapapahanga mo siya. Ang ating hiya ay nakasalalay sa gabing ito. Biglang tumahimik ang buong silid nang bumukas ang mga dambuhalang pinto. Ang tunog ng mga takong ni Winona sa makinis na sahig ay tila mga hudyat ng isang bagong panahon. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat hakbang niya ay may dalang bigat at awtoridad na tila nagpapalit sa lahat ng naroon. Nakasuot si Winona ng isang itim na silk gown na yumayakap sa kanyang katawan nang may dignidad ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang tanging hiyas na suot niya ay ang kanyang mga mata na kasing talas ng kidlat. Sa kanyang pagdaan ang bango ng Aura, isang halimuyak na hindi pa kailanman naamoy sa Pilipinas, ay tila isang invisible na pader na naghihiwalay sa kanya sa karaniwang tao. Is she the one? Bulong ng mga marites sa gilid, ang kanilang mga mata ay punong-puno ng inggit at pagkamangha. Huminto si Winona sa harap ni Doña Amalia at Alejandro. Ang matanda na sanay na laging tinitingala ay agad na nagpakita ng kanyang pinaka-plastic na ngiti. Yumukod ito ng bahagya, isang kilos na hinding-hindi nito gagawin sa Winona ng nakaraan. Welcome to the Philippines, Madam. Wika ni Doña Amalia, ang boses ay punong-puno ng pambubola. Isang malaking karangalan na makaharap ang genius sa likod ng Aura. Ako si Amalia Almeida at ito ang aking anak na si Alejandro, ang chairman ng Almeida Group. We have been waiting for you. Tumingin si Winona kay Alejandro. Ang lalaki ay tila napatigil, ang kanyang mga mata ay nanlaki habang pinagmamasdan ang mukha ng babaeng nasa harap niya. May kung anong pamilyar sa mga matang iyon sa hubog ng labi, ngunit ang aura ng kapangyarihan ay tila isang maskara na hindi niya matagos. Chairman Almeida, ang boses ni Winona, ay lumabas na kasing linaw ng kristal at kasing lamig ng yelo. Ginamit niya ang kanyang pinakasopistikadong tono, malayo sa mahiyaing tinig na dati nilang inaapi. Narinig ko ang inyong sitwasyon. Sinasabi nilang ang Almeida Group ay nangangailangan ng himalang, ako lang ang makakapagbigay. Madam, our reputation is pagtatangka ni Alejandro, ngunit pinutol siya ni Winona sa pamamagitan ng isang simpleng pagtaas ng kanyang kamay. Reputasyon ba? Bahagyang tumawa si Winona, isang tunog na tila kalansing ng mga barya. Ang reputasyon ay parang salamin, Alejandro. Kapag nabasag na, kahit anong idikit mo laging may makikitang lamat. Napako ang tingin ni Doña Amalia sa mukha ni Winona. Ang kanyang nangiti ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang kilabot na nagsimulang gumapang sa kanyang likuran. Ang boses na yon, ang paraan ng pagbigkas ng pangalan ng kanyang anak, dahan-dahang inilapit ni Winona ang kanyang mukha sa matanda, sapat na upang maamoy nito ang pamilyar ngunit mas pinagandang halimuyak ng sampagita na hinaluan ng teknolohiya ng Espanya. Hindi niyo ba ako nakikilala, Doña Amalia? Bulong ni Winona, ang kanyang mga mata ay direktang tumitig sa kaluluwa ng matanda. O baka masyado na kayong nabulag ng inyong kayamanan, kaya nakalimutan niyo na ang mukha ng taong itinapon niyo sa basura 5 taon na ang nakalilipas. Ang baso ng champagne na hawak ni Doña Amalia ay dahan-dahang nanginginig sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagkabasag nito sa sahig ay tila isang hudyat ng pagbagsak ng kanilang buong imperyo. Paano nga ba tatanggapin ng isang mapagmataas na reyna na ang kaisa-isang taong maaari niyang hinga ng tulong ay ang taong pinagkaitan niya ng karapatang mabuhay? Ang tensyon sa loob ng private dining room ng hotel ay kasing bigat ng telon ng isang trahedya. Sa kabila ng marangyang pagkain na nakahain sa mesa, ang sariwang pagkaing dagat at ang pinakamamahaling baka, tila walang sino man ang may ganang kumain. Ang tanging naririnig ay ang marahang pagkiskis ng mga pilak na kutsara at tinidor sa porselanang plato, isang tunog na tila nagbibilang ng bawat segundo ng pagkakailang. Sa dulo ng mesa nakaupo si Bianca, ang kasalukuyang asawa ni Alejandro. Ang kanyang suot na pulang damit ay kasing talas ng kanyang mga mata na hindi humihiwalay sa mukha ni Winona. Simula nang pumasok siya sa silid, tila isang bagyong handang sumabog ang kanyang presensya. I must admit, Madam Winona, simula ni Bianca habang pinapaikot ang wine glass sa kanyang mga daliri. You have a very interesting face. Para kang isang character sa isang lumang pelikula na bigla na lang nagbalik mula sa libingan.
Tell me, saang sulok ng Madrid mo ba nakuha ang ganyang klaseng tapang? Ngumiti ng bahagya si Winona, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang tapang ay hindi nakukuha sa kung saang lugar, Bianca. Madalas ito ay nabubuo kapag ang isang tao ay wala ng ibang mapagpipilian, kundi ang lumaban. I built aura from the dirt, something people like you, who were born with everything, might find hard to understand. Dirt, how poetic, pagtataray ni Bianca sabay sulyap kay Alejandro na nananatiling tahimik sa tabi niya. But let's be realistic. Ang Almeida Group ay isang higante. You're just a boutique brand. Bakit mo gustong mamuhunan sa isang kumpanyang tila lulubog na o baka naman may iba kang pakay? Bianca, enough. Saway ni Alejandro, ang boses niya ay mababa at puno ng babala. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Winona. Tila hindi siya makapaniwala na ang babaeng nasa harap niya na may ganitong klasing bagsik at talino ay ang parehong Winona na dati ay tahimik lamang na nagluluto sa kanilang kusina. Let her speak, Alejandro. May kahatan. Wika ni Doña Amalia habang pinupunasan ang kanyang labi gamit ang mamahaling tela. Madam Winona is a businesswoman. Alam niya kung ano ang ginagawa niya. We are here to talk about the survival of the Almeida Group. Kung ang aura ang susi sa aming pagbangon, handa kaming makinig. Tumingin si Winona ng diretso kay Doña Amalia. Ang aking kondisyon ay simple. Gusto ko ng ganap na control sa inyong production line. Nakita ko ang inyong mga huling produkto puno ng mumurahing chemical mapanganib sa balat ng mga gumagamit. I will replace everything with Aura's organic formula. At sa bawat boteng maibebenta kalahati ng kita, ay mapupunta sa isang foundation para sa mga biktima ng inyong kapabayaan. That's too much, sigaw ni Bianca sabay hampas ng kanyang palad sa mesa. Gusto mong kontrolin ang kumpanya namin? Who do you think you are? I am the person holding the pen for your check, Bianca. Malamig na sagot ni Winona. Kung ayaw niyo, malaya akong lumabas sa pintong iyan at panoorin ang inyong pagbagsak sa balita bukas ng umaga. Nanahimik ang buong silid. Alam ni Doña Amalia na wala silang laban. Ang kahihiyan ng pagkabangkarote ay mas masakit para sa kanya kaysa sa anumang kondisyon ni Winona. Sa ilalim ng mesa naramdaman ni Winona ang isang bagay na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang mainit na palad ni Alejandro ay dahan-dahang dumampi sa kanyang kamay na nakapatong sa kanyang hita. Isang pamilyar na haplos, isang haplos na dati, ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon ay tila isang maruming panghihimasok. Winona! Bulong ni Alejandro, ang boses ay puno ng pagsusumamo na siya lamang ang makakarinig. Is it really you? Please tell me the truth. Hindi tiningnan ni Winona ang dating asawa. Sa halip, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang sariling napkin hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang puot at ang natitirang sakit ay tila nagsasabong sa loob ng kanyang dibdib. The truth is dead, Alejandro, sagot ni Winona sa parehong mahinang tono habang marahas niyang tinanggal ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito. Just like the woman you left 5 years ago. Biglang tumayo si Winona na naging sanhi ng pag-urong ng kanyang upuan sa makinis na sahig. I think we're done for tonight. I'll have my lawyer send the contract. Pag-isipan niyo ng mabuti. This is the last lifeline you will ever get. Habang naglalakad siya palabas, hindi lumingon si Winona. Ngunit sa bawat hakbang nararamdaman niya ang matatalas na tingin ni Bianca at ang naguguluhang puso ni Alejandro na sumusunod sa kanya. Pagdating niya sa loob ng kanyang sasakyan, doon lamang siya nakahinga ng malalim. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Lorenzo. Lorenzo, it's done. They bit the bait. Wika niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. But Alejandro, he tried to touch me. He knows, Lorenzo. He knows it's me. Hayaan mo siyang magduda, Winona. Sagot ni Lorenzo sa kabilang linya, ang boses ay kasing lamig ng gabi. Ang pagdududa ang magiging simula ng kanyang sariling pagdurusa. Handa na ba ang susunod nating hakbang? Handa ng sagot ni Winona habang nakatingin sa naglalakihang ilaw ng lungsod. Dahil sa susunod na pagkakataon, hindi lang kamay niya ang manginginig. Ang buong mundo nila ang guguho. Ngunit sa kabila ng kanyang matapang na salita, isang tanong ang pilit na sumasagi sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang panindigan ang kanyang pagpapanggap kung ang bawat haplos ni Alejandro
ay tila nang gigising sa mga ala-alang pilit na niyang pinatay at petpehad. Huwag kang titingin sa akin ng may awa, Winona. Ang awa ay para sa mga patay at kahit ganito ang itsura ko, humihinga pa rin ako. Ang boses ni Chona ay garalgal kasing gasgas ng kanyang balat na dati makinis at kayumanggi. Dahan-dahang inalis ng dating kapitbahay ni Winona ang suot nitong belo at sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan sa gilid ng kalsada, tumambad ang katotohanang pilit itinatago ng pamilya Almeda. Ang pisngi ni Chona ay tila tinupok ng apoy mapula magaspang at puno ng mga lamat na hindi na kailanman mabubura ng anumang cream. Napatigil si Winona. Ang kanyang kamay na balak sanang humawak sa balikat ng kaibigan ay nanatiling nakabitin sa hangin. Nararamdaman niya ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang dibdib. Ang bigat ng kasalanang hindi naman siya ang may gawa, ngunit siya ang nakasaksi. Chona, anong nangyari sa iyo? Pabulong na tanong ni Winona. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang sabon nila, Winona, yung Almeda White na sinasabi nilang gawa sa mga natural na sangkap, mapait na sagot ni Chona habang muling isinusuot ang kanyang belo. 3 araw ko lang ginamit pero pakiramdam ko ay sinusunog ang mukha ko tuwing gabi. At hindi lang ako, Winona, marami kami dito sa komunidad. Pero sino ba naman kami para pakinggan ng mga Almeda? Isang marites lang ako na walang pera at sila ay mga Diyos sa itaas ng kanilang tore. Tumingin si Winona sa paligid ng madilim at masikip na eskinita. Dito siya dating nakatira bago siya dinala ni Alejandro sa kanyang mansyon. Ang amoy ng basura at estero ay tila sumasabay sa baho ng moralidad ng pamilyang dati niyang pinaglingkuran. Naalala niya ang marangyang dinner kanina, ang mga diamante ni Bianca at ang mapagmataas na ngiti ni Doña Amalia. Ang lahat ng karangyaang iyon ay itinayo sa ibabaw ng mga sugat na tulad ng kay Chona. Hindi ko ito hahayaang lumipas lang, Chona. Wika ni Winona, ang kanyang boses ay kasing patalim na hinahasa sa bato. Ipinapangako ko sa iyo pagbabayaran nila ang bawat luhang pumatak mula sa mga matang sinira nila. Anong magagawa mo, Winona, iba? Na ang ayos mo ngayon, mukha ka ng mayamang Kastila, pero sila pa rin ang may hawak ng batas. Pag-aalinlangan ni Chona, hindi ko kailangan ng batas para pabagsakin ang mga buhay at Chona. Kailangan ko lang ng katotohanan, sagot ni Winona. Kinuha niya ang isang maliit na sample ng sabon mula kay Chona at maingat itong ibinalot sa tissue. Magtago ka muna at huwag kang makikipag-usap sa kahit na sinong tauhan ng Almeda. Darating ang araw na ikaw ang magiging boses ng libu-libong biktima. Habang naglalakad si Winona pabalik sa kanyang nakapark na sasakyan, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam, isang pakiramdam na may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Ang tunog ng mga tuyong dahon na tila natatapakan sa likuran niya ay nagpabilis sa kanyang hakbang. Hindi ito ang hangin, may sumusunod sa kanya. Mabilis siyang pumasok sa loob ng kanyang kotse at agad na inilock ang mga pinto. Ang kanyang hininga ay mabilis at mababaw. Tumingin siya sa rearview mirror, ngunit tanging ang anino ng mga poste ng ilaw ang kanyang nakita. Isang puting sobre ang nakasingit sa windshield ng kanyang sasakyan na iipit sa wiper. Dahan-dahan itong kinuha ni Winona matapos niyang masiguradong ligtas ang paligid. Binuksan niya ang sobre at isang pirasong papel ang tumambad sa kanya. Walang pangalan, walang pirma, tanging 5 salita na isinulat sa pulang tinta na tila dugo. Hindi lahat ng patay na kabaon. Naramdaman ni Winona ang biglang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang kamay na hawak ang papel ay nagsimulang manginig. Alam na ba nila ito ay isang babala mula sa isang taong mas nakakaalam ng kanyang lihim kaysa sa pamilya Almeda? Sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng isang madilim na opisina, nakaupo si Lorenzo habang pinapanood ang GPS tracker ng sasakyan ni Winona sa kanyang screen. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang tumatapik sa mesa, tila bumubuo ng isang ritmo ng paparating na unos. Masyado ka nang lumalapit sa apoy, Winona. Bulong ni Lorenzo sa sarili, ang boses ay puno ng misteryo. Sana ay handa ka kapag ang apoy na iyan ang tuluyang tumupok sa lahat ng iyong pinaghirapan. Sino nga ba ang tunay na kakampi at sino ang kaaway na nagtatago sa likod ng isang matamis na ngiti? Winona, sandali, alam kong ikaw yan. Huwag mo na akong pagtaguan.
Ang boses ni Alejandro ay basag tila isang luma at kalawanging riles na pinipilit dumaan ng tren. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan sa labas ng gusali ng aura, nakatayo ang lalaking dati ay itinuring ni Winona na kanyang mundo. Basang-basa ang kanyang mamahaling suit, ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng desperasyon na tila isang asong nawawala sa dilim. Huminto si Winona sa paghakbang patungo sa kanyang sasakyan. Hindi niya linarap ang lalaki, ngunit ang bawat butil ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila nagpapaalala sa kanya ng gabi ng kanyang pagtakas. Ang lamig ng tubig ay walang-wala kumpara sa lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Madam Winona ang itawag mo sa akin, Chairman Almeida. Ang sagot ni Winona hindi man lang nagbabago ang tono ng kanyang boses. Wala akong kilalang Winona, at kung mayroon man matagal na siyang nabaon sa ilalim ng dagat kasama ng mga pangarap na sinira ninyo. Please Winona, huwag tayong maglokohan. Humakbang si Alejandro palapit ang kanyang mga sapatos ay lumilikha ng talsik ng tubig sa semento. Ang bango mo ang paraan ng pagtayo mo kahit ang galit sa mga mata mo. Kilala ko yan, 5 taon Winona. 5 taon akong hindi nakatulog ng maayos dahil sa konsensya. Akala ko talaga ay patay ka na. Dahan-dahang humarap si Winona. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol sa ilalim ng madilim na langit. Konsensya nakakatawang marinig ang salitang yan mula sa isang lalaking nakuha pang humalik sa ibang babae habang ang asawa niya ay nag-aagaw buhay sa ospital. Nasaan ang konsensya mo nung hinahayaan mong itapon ako ng nanay mo na parang basura? Wala akong choice, Winona. Pinilit ako ni Mama. Ang kumpanya ang utang namin. Lahat yon ay nakasalalay sa kasal ko kay Bianca. Ang boses ni Alejandro ay tumaas puno ng pangangatwiran ng isang taong mahina. Pero ikaw pa rin ang mahal ko. Araw-araw kitang hinahanap sa bawat mukhang nakikita ko. Winona, please, patawarin mo ako. Inabot ni Alejandro ang kamay ni Winona, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa lamig at takot. Ngunit bago pa man niya ito, mahawakan marahas na binawi ni Winona ang kanyang kamay. Ang haplos ni Alejandro ay tila isang kagat ng ahas na nagpapanumbalik ng lahat ng lason sa kanyang katawan. Patawad bahagyang tumawa si Winona, isang tunog na mas masakit pa kaysa sa kulog. Ang kapatawaran ay para sa mga pagkakamaling hindi sinasadya, Alejandro. Ang ginawa niyo sa akin ay hindi pagkakamali, iyon ay isang plano, isang masusing pagpatay sa aking pagkatao. At ngayon babalik ka sa akin dahil kailangan niyo ang pera ko, dahil kailangan niyo ang aura para isalba ang inyong pangalan. Hindi lang dahil sa pera, Winona. Gusto kitang bawiin. Gusto kong ayusin ang lahat. Pagsusumamo ni Alejandro ang mga luha ay humahalo na sa ulan sa kanyang pisngi. Wala ka nang babalikan, Alejandro. Malamig na wika ni Winona. Ang Winonang minahal mo ay namatay na sa gabing iniwan mo siya sa ulan. Ang kaharap mo ngayon ay ang taong sisingil sa lahat ng inyong utang. At sisiguraduhin ko na bawat sentimong kinuha niyo sa akin ay babayaran niyo ng inyong luha. Biglang tumigil ang lahat ng isang maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang tumama sa kanilang dalawa. Ang puting Mercedes ni Bianca ay dahan-dahang huminto sa tapat nila. Bumaba ang bintana ng sasakyan at tumambad ang mukha ni Bianca na kasing talas ng isang patalim, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at selos. Alejandro, what are you doing out there in the rain with this woman? Sigaw ni Bianca, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil. Tumingin si Winona kay Bianca pagkatapos ay kay Alejandro na tila isang batang nahuli sa isang kasalanan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winona. Ito ang simula ng gulo na gusto niyang makita. Don't worry, Bianca, wika ni Winona habang binubuksan ang pinto ng kanyang sariling sasakyan. Ang asawa mo ay humihingi lang ng tulong. Ngunit gaya ng dati mukhang hindi niya alam kung paano panindigan ang kanyang mga desisyon. Sumakay si Winona sa loob ng kanyang kotse at mabilis na pinaandar ito, iniwan ang mag-asawa sa gitna ng kalsada. Sa loob ng sasakyan mahigpit niyang hinawakan ang manibela. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa matinding puot na tila sasabog na sa kanyang dibdib. Nakalimutan niya ang banta sa papel. Nakalimutan niya ang misteryo ni Lorenzo. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Alejandro
Sa ilalim ng ulan, ang mukha ng isang taong nagnakaw ng kanyang 5 taon. Ngunit sa gitna ng kanyang galit isang anino, ang nakita niya sa backseat sa pamamagitan ng rearview mirror. Isang boses na hindi galing kay Alejandro at hindi rin galing kay Lorenzo ang bumulong sa kanyang likuran. Masyado ka nang nadadala ng emosyon, Winona. Nakakalimutan mo na ba kung sino ang tunay na may hawak ng iyong kapalaran? Sino ang taong nasa loob ng kanyang sasakyan at paano ito nakapasok nang hindi niya namamalayan? Masyado kang kampante, Winona. Nakalimutan mo na ba na sa larong ito ang unang madala ng emotion ay ang unang matatalo? Ang boses na iyon, malamig kalkulado at pamilyar, ay tila isang kidlat na gumuhit sa katahimikan sa loob ng sasakyan. Marahas na inapakan ni Winona ang preno dahilan upang ang kanyang katawan ay sumubsob ng bahagya sa manibela habang ang mga gulong ay pilit na kumakapit sa basang aspalto. Sa loob ng rearview mirror, tumambad ang mukha ni Lorenzo. Nakaupo ito sa gitna ng kadiliman ng backseat. Ang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng paputol-putol na ilaw ng mga poste sa kalsada. Lorenzo, paano? Paano ka nakapasok dito? Ang tanong ni Winona, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng gulat at umuusbong na takot. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela, ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa balat nito. May mga bagay na hindi mo na kailangang malaman, Winona. Sagot ni Lorenzo habang dahan-dahang sumasandal, tila komportable sa gitna ng tensyon. Ang mahalaga ay ito, nakita kita kanina. Nakita ko kung paano ka nanginig sa harap ni Alejandro. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa iyong mga mata nang hawakan niya ang iyong kamay. Isang pagkakamali, Winona. Isang malaking pagkakamali. Wala kang karapatang pagsabihan ako, Lorenzo. Ako ang nagpapatakbo ng aura. Ako ang nagdesisyon na bumalik dito. Sigaw ni Winona, ang kanyang pagtitimpe ay dahan-dahan nang bumibigay. At ako ang nagligtas sa iyo sa Madrid. Mabilis na ganti ni Lorenzo ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya sapat na upang mapatahimik si Winona. Ako ang nagbigay sa iyo ng pangalan ng koneksyon at ng proteksyon para kay Mateo. Huwag mong kalimutan ang utang na loob mo sa akin, Winona. Huwag mong isipin na dahil nasa Pilipinas na tayo, ay maaari mo na akong baliwalain. Naramdaman ni Winona ang biglang paglamig ng kanyang sikmura. Ang salitang Mateo sa bibig ni Lorenzo ay hindi tunog proteksyon, ito ay tunog ng isang banta. Isang invisible na tali ang tila humigpit sa kanyang leeg. Ang lalaking akala niya ay ang kanyang anghel na tagapagligtas ngayon ay tila naghuhubog ng isang mas madilim na anyo. Bakit mo ginagawa ito? Akala ko ba ay magkasama tayo sa pagpabagsak sa mga Almeda? Pabulong na tanong ni Winona habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa salamin. Magkasama tayo basta't susunod ka sa plano, wika ni Lorenzo, habang iniaabot ang isang tablet kay Winona mula sa likuran. Iyan ang mga dokumento ng Almeda Group. Bukas pipirmahan ni Alejandro ang kasunduan. Gusto kong ilipat mo ang 10% ng shares na mapupunta sa iyo sa ilalim ng pangalan ko. Ano, hindi kasama yan sa usapan natin? Nagbabago ang usapan kapag nakikita kong nagiging mahina ang partner ko. Malamig na sagot ni Lorenzo. Isipin mo na lang na ito ay insurance. Insurance na hindi ka muling babalik sa bisig ng lalaking sumira sa iyo. Dahil kung gagawin mo yun, Winona, hindi ko matitiyak kung magiging ligtas pa ang anak mo sa kamay ng aking mga tauhan na nagbabantay sa kanya ngayon. Ang bawat salita ni Lorenzo ay tila isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa puso ni Winona. Ang sasakyang dati ay kanyang kanlungan ngayon ay tila naging isang kabaong nagawa sa bakal at salamin. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng buhay ng kanyang anak ay siya palang may hawak ng kadena na muling magkukulong sa kanya. You're gaslighting me, Lorenzo. Wika ni Winona, ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit at pagkadismaya. Ginamit mo ako. Ginamit mo ang galit ko para makuha ang gusto mo. Ginamit natin ang isa't isa, Winona. Yun ang tawag sa survival, sagot ni Lorenzo habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Bumalik ka na sa hotel, magpahinga ka. At tandaan mo, ang bawat kilos mo ay nakikita ko. Huwag mong subukang maging bayani. Maging matalino ka lang.
Lumabas si Lorenzo sa sasakyan at dahan-dahang nawala sa anino ng gabi. Naiwan si Winona na mag-isa ang kanyang ulo ay nakasandal sa manibela habang ang malakas na buhos ng ulan ay patuloy na humahampas sa bubong ng kanyang kotse. Kinuha niya ang sobrang iniwan sa windshield kanina. Hindi lahat ng patay nakabaon. Ngayon naiintindihan na niya, hindi ang mga Almeda ang dapat niyang katakutan ng higit. May isang mas malaking halimaw na nagtatago sa likod ng maskara ng kabutihan. Sino nga ba ang tunay na kalaban sa larong ito at paano maililigtas ni Winona ang kanyang anak mula sa kamay ng isang taong alam ang bawat lihim ng kanyang kaluluwa? Magkano ba ang halaga ng batang iyan, Winona? Sabihin mo lang ang presyo at sisiguraduhin kong hindi ka na muling maghihirap sa buong buhay mo. Ang boses ni Doña Amalia ay parang tunog ng kinakalawang na gunting na pilit pumuputol sa katahimikan ng hotel suite ni Winona. Nakaupo ang matanda sa isang velvet na silya, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid, habang ang kanyang mga mata ay nanunuri tila isang buwayang naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumakmal. Sa kanyang harapan sa ibabaw ng lamesang gawa sa marmol ay isang litrato ni Mateo na naglalaro sa isang parke sa Madrid. Naramdaman ni Winona ang biglang pagtigil ng daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay tila naging yelo. Ang lihim na pilit niyang ikinubli sa loob ng 5 taon, ang tanging kayamanan na nagbibigay sa kanya ng dahilan upang gumising sa umaga ay ngayon ay hawak na ng babaeng pumatay sa kanyang pagkatao. Paano mo nakuha ang litratong iyan? Ang tanong ni Winona, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng matinding takot at naglalagablab na puot. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng lamesa, ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa kanyang sariling palad upang pigilan ang kanyang sarili na sumabog. Maliit ang mundo para sa mga taong may pera, Winona. Nakakangising sagot ng matanda, habang dahan-dahang hinahaplos ang gilid ng kanyang mamahaling Hermes bag. Akala mo ba ay hahayaan kitang makapasok sa kumpanya ko nang hindi ko inaalam ang bawat dumi sa kuko mo? He has the Almeida eyes. Alejandro's chin. Kahit itanggi mo pa sa harap ng altar ang batang iyan ay isang Almeida. At hindi ko hahayaang ang isang Almeida ay lumaki sa piling ng isang babaeng gaya mo, isang babaeng puno ng pait at paghihigante. Wala kayong karapatan sa kanya. Sigaw ni Winona, ang kanyang boses ay tila isang sugatang hayop na nagwawala. Itinapon niyo kami. Pinagkaitan niyo kami ng pagkain ng gamot at ng dangal. At ngayon sasabihin mong may karapatan ka sa anak ko. Karapatan, tumawa ng mahina si Doña Amalia, isang tunog na tila pagkiskis ng mga tuyong dahon. Winona, be realistic. Look at yourself. You are drowning in your own anger. Ano ang maibibigay mo sa batang iyan? Isang buhay na punong-puno ng pagtatago. I can give him a legacy. Ang pangalang Almeida ay susi sa lahat ng pintuan sa bansang ito. I am offering you 10 million pesos. Pirmahan mo lang ang dokumentong ito, isang waiver na nagpapatunay na isinusuko mo ang lahat ng kustodya kay Mateo at maaari ka nang bumalik sa Madrid at kalimutan ang lahat ng ito. Inilapag ng matanda ang isang makapal na folder sa tabi ng litrato. Ang puting papel ay tila kumikinang sa ilalim ng chandelier, mapanukso at mapanira. Sa loob ni Winona, ang bawat alaalang pilit niyang pinatahimik ay muling nagbangon. Naalala niya ang mga gabing wala siyang makain sa Madrid para lang may pambili ng gatas ni Mateo. Naalala niya ang bawat lagnat ng bata na hinarap niyang mag-isa habang ang mga Almeida ay nagpapakasasa sa karangyaan. Ang bawat sipa, ang bawat tawa at ang bawat I love you mama ng kanyang anak ay tila binababoy ng bawat sentimong inaalok ng matanda. Dahan-dahang tumayo si Winona. Ang kanyang presensya ay tila nagpalawak sa loob ng silid. Ang kanyang anino ay tumabing sa figura ng matanda. Kinuha niya ang folder hindi upang pirmahan, kundi upang punitin ito ng dahan-dahan sa harap ng mukha ni Doña Amalia. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang deklarasyon ng digmaan na walang urungan. Hindi mo mabibili ang dugong itinapon mo sa kalsada, Doña Amalia. Ang boses ni Winona ay lumabas na kasing talim ng isang kris. Ang bawat patak ng luha ko noon, ang bawat hirap na dinanas ko. Walang halaga ng pera ang makakabayad doon.
Mateo is mine. He will never know your name and he will never breathe the same air as your rotten family. You're making a mistake, Winona. Banta ni Doña Amalia ang kanyang mga mata ay nanliliit sa galit. Huwag mong kalimutan I have lawyers. I have power. I can make your life a living hell again. Go ahead, hamon ni Winona, habang dahan-dahang lumalapit sa matanda. Sapat na upang makita ang takot na pilit nitong itinatago sa likod ng kanyang maskara ng kayabangan. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na ako ang mahiyaing Winona na kaya niyo lang saktan. I am the CEO of Aura. At kung kailangang sunugin ko ang buong Almeda Group para lang maprotektahan ang anak ko, gagawin ko. Subukan niyo akong hawakan. At sisiguraduhin kong ang huling makikita niyo ay ang pagguho ng inyong pinakamamahal na pangalan. Padabog na tumayo si Doña Amalia at naglakad palabas ng suite. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila mga huling pintig ng isang pusong puno ng lason. Nang sumara ang pinto, doon lamang nang hina si Winona. Napaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang litrato ni Mateo. Ang kanyang hininga ay putol-putol, ang kanyang puso ay tila isang tambol na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakita ang isang message mula kay Lorenzo. The countdown has started, Winona. Don't let your heart fail you now. Sino ang mas dapat niyang katakutan? Ang matandang gustong nakawin ng kanyang anak o ang lalaking nakabantay sa bawat hininga niya, handang gamitin ang kanyang kahinaan upang makuha ang korona? Sa gitna ng kanyang takot, isang malamig na katanungan ang pilit na humahaplos sa kanyang isipan. Sapat ba ang pag-ibig ng isang ina upang talunin ang dalawang demonyong sabay na humahatak sa kanya patungo sa kailaliman ng impyerno? Hindi mo na kailangang hanapin ang mga dokumentong yan, Winona. Ligtas na sila sa ilalim ng aking pangalan. Ang boses ni Lorenzo ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng opisina, ngunit may dalang talas na tila pumupunit sa katahimikan ng gabi. Nakatayo siya sa tabi ng bukas na vault ni Winona. Hawak ang isang kulay itim na flash drive, ang kaisa-isang kopya ng mga ebidensya laban sa nakalalasong produkto ng mga Almeida. Ang mga kamay ni Lorenzo na dati ay humahawak sa mga kamay ni Winona upang bigyan ito ng lakas sa Madrid, ngayon ay tila mga kuko ng isang agila na handang manila. Napatigil si Winona sa may pintuan ng kanyang bag, ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, nilalabas ang mga gamit na hindi na niya nagawang pulutin. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na huli na ang lahat. Lorenzo, anong ibig mong sabihin? Ang tanong ni Winona, ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Ibinigay ko sa iyo ang tiwala ko. Ibinigay ko sa iyo ang susi ng vault na iyan dahil sabi mo tayo ay magkakampi. At magkakampi pa rin naman tayo, Winona. Ngunit sa pagkakataong ito, ako na ang magpapatakbo ng laro, sagot ni Lorenzo habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng maamong janitor na nakilala ni Winona noon. Masyado kang naging abala sa pakikipag-away kay Doña Amalia at Alejandro. Masyado kang naging emosyonal. Kung hinayaan ko sa iyo ang mga ebidensyang ito, baka ibinigay mo lang ang mga ito ng libre kapalit ng anak mo. At hindi iyon ang plano ko. Ano bang plano mo, Lorenzo? Sigaw ni Winona habang ang mga luha ng galit ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ginamit mo ako para makakuha ng impormasyon tungkol sa mga Almeida. Sino ka ba talaga? Isang nakatutuyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lorenzo. Hindi mo ba napapansin ang pagkakatulad ng aming mga Winona o ang paraan ng aking pagtitig? Ang dugo ng mga Almeida ay nananalaytay din sa aking mga ugat. Ako ang anak sa labas, na pilit nilang ibinaon sa limot. Ako ang pagkakamali ni Don Roberto na hinding-hindi nila kinilala. Naramdaman ni Winona ang biglang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Ang pagtulong ni Lorenzo sa Madrid, ang pagbibigay nito ng kapital para sa Aura, ang pag-udyok nito na bumalik siya sa Pilipinas, ang lahat ng iyon ay hindi dahil sa pagmamahal o malasakit. Ito ay isang mahabang paghahanda para sa isang mas malaking paghihiganti. Gagamitin mo ang mga ebidensyang iyan para i-blackmail si Doña Amalia. Wika ni Winona, ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Gusto mong makuha ang buong kumpanya para sa sarili mo.
At ako ay isa lamang instrumento para makuha mo ang iyong layunin. Tumpak, Winona. At huwag kang mag-alala, hindi kita iiwanang walang anuman. Sabi ni Lorenzo habang hinahawakan ang baba ni Winona ng may pag-angkin. Mananatili kang CEO ng Aura. Mananatili ka sa tabi ko bilang aking reyna. Ngunit ang mga ebidensyang ito, gagamitin ko ito para luhurin ang matandang babaeng iyon. At kung susubukan mong pigilan ako, huwag mong kalimutan na ang mga tauhan ko ang kasama ni Mateo ngayon sa Madrid. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak ay tila isang saksak sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Winona. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod hanggang sa mapaupo siya sa kanyang silya. Ang taong itinuring niyang tagapagligtas, ang lalaking akala niya ay ang kanyang katuwang sa pagbuo ng bagong buhay, ay siya palang pinakamapanganib na kaaway. You are a monster, Lorenzo. Pabulong na wika ni Winona, ang kanyang puso ay tila nadudurog sa bawat salita. Sa mundong ito, Winona, kailangang maging monster para hindi ka lamunin ng kapwa mo monster. Sagot ni Lorenzo habang naglalakad patungo sa pinto. Bukas sasama ka sa akin sa opisina ng mga Almeda. Ipakikita natin sa kanila ang tunay na kahulugan ng takot. At Winona, huwag kang iiyak. Ang reyna ay hindi umiyak sa harap ng kanyang tagumpay. Nang sumara ang pinto at naiwan si Winona sa loob ng malamig na opisina, ang tanging narinig ay ang mahinang tunog ng kanyang sariling hikbi. Ang katahimikan ay tila isang dambuhalang bigat na dumadagan sa kanyang dibdib. Nakatingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na pilit bumangon mula sa putikan ngayon ay muling nabahiran ng dumi ng isang bagong kataksilan. Paano maililigtas ni Winona ang kanyang anak mula sa kamay ng isang taong alam ang bawat tibok ng kanyang puso, at paano siya lalaban kung ang kanyang tanging sandata ay hawak na ng kaaway? Isang katanungan ang pilit na bumubulong sa kanyang isipan, kasing dilim ng gabi sa labas ng kanyang bintana. Sa labanang ito, may natitira pa bang puwang para sa katarungan? O ang lahat ba ay dahan-dahan ng nilalamon ng halimuyak ng kasakiman? Ang bawat hakbang ko sa loob ng gusaling ito ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na kristal. Bawat tunog ay nagpapaalala sa akin ng aking pagkabasag. Ang sikat ng araw na tumatama sa naglalakihang salamin ng Almeda Group Headquarters ay hindi nagbibigay ng liwanag kundi isang nakabubulag na paalala ng kapangyarihang unti-unting lalamon kay Winona. Nakatayo siya sa loob ng elevator katabi si Lorenzo, na suot ang kanyang pinakamahal na suit, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bakal. Nararamdaman ni Winona ang dahan-dahang pag-akyat ng elevator, isang pag-akyat na tila dumidiretso sa bibig ng isang halimaw. Nang bumukas ang pinto ng boardroom, tumambad sina Doña Amalia at Alejandro. Ang matanda ay mukhang kampante habang si Alejandro ay hindi mapakali ang kanyang mga mata, ay agad na humanap sa mga mata ni Winona, humihiling ng isang sagot na hindi niya kayang ibigay. Let's get this over with, bungad ni Doña Amalia habang inilalatag ang mga papeles ng merger. Madam Winona, pirmahan mo na ang kasunduan para mailipat na ang pondo ng Aura sa Almeda Group. Isipin mo na lang na ito ang iyong paraan ng pagbawi sa pamilyang sinira mo noon. Bago pa makapagsalita si Winona, isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Lorenzo. Isang tawang puno ng pangungutya na nagpatahimik sa buong silid. Masyado kayong nagmamadali, Doña Amalia, wika ni Lorenzo, habang dahan-dahang lumalapit sa dulo ng lamesa. Hindi pondo ng Aura ang kailangan nyo ngayon. Ang kailangan nyo ay ang katahimikan ko. What are you talking about? Who do you think you are to speak like that? Singhal ni Alejandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Inilabas ni Lorenzo ang flash drive at inilapag ito sa gitna ng lamesa. Dito nakatago ang lahat ng laboratory reports ng Almeida White. Ang ebidensya na ang inyong produkto ay sadyang nilagyan ng nakalalasong sangkap upang makatipid sa gastos. Alam nyo ang panganib, ngunit itinuloy nyo pa rin. At ang mas masakit, ang ebidensya ng pag-atake nyo kay Winona, 5 taon na ang nakalilipas, ang mga peking ebidensya ng pangangalunya na kayo mismo ang gumawa. Namutla si Doña Amalia. Ang kanyang mga kamay na may hawak na mamahaling panulat ay dahan-dahang nanginig. How did you get those? Dahil ako ay isang Almeda rin, malamig na sagot ni Lorenzo. Ako ang anak ni Roberto sa babaeng itinaboy mo noon, Amalia.
At ngayon narito ako para bawiin ang lahat. Hindi ko pakakawalan ang mga ebidensyang ito sa media sa isang kondisyon, ililipat niyo ang lahat ng inyong voting shares sa pangalan ko. Mula sa araw na ito, ang Almeda Group ay magiging akin. Napalingon si Winona kay Lorenzo, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Lorenzo, ang usapan natin ay hustisya para sa mga biktima, hustisya para kay Chona. Gagamitin mo lang pala ang dumi nila para maging hari. Tumahimik ka, Winona. Sigaw ni Lorenzo sabay sulyap sa kanyang telepono. Isang video call ang biglang bumukas at iniharap niya ito kay Winona. Doon nakita ni Winona ang kanyang anak na si Mateo. Ang bata ay nakaupo sa isang silid na hindi pamilyar, may hawak na laruan, ngunit sa likod nito ay nakatayo ang isang lalaking may takip ang mukha. Ang bawat hibla ng buhok ni Winona ay tumayo sa takot. Ang boses ng kanyang anak na tumatawag ng mama ay tila isang punyal na paulit-ulit na itinatak silang kanyang kaluluwa. Pumili ka, Winona. Bulong ni Lorenzo sa kanyang tainga, ang amoy ng kanyang pabango ay tila amoy ng kamatayan. Ang hustisya para sa mga taong hindi mo naman kilala o ang buhay ng kaisa-isa mong anak. Pirmahan mo ang transfer of shares mula sa Aura patungo sa akin o hinding-hindi mo na muling maririnig ang boses ni Mateo. Naramdaman ni Winona ang pagguho ng kanyang buong mundo. Tumingin siya kay Alejandro na ngayon ay nakatitig sa screen ng telepono ng may gulat at sakit. Mateo, anak ko siya. Pabulong na tanong ni Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Anak natin siya, Alejandro, sagot ni Winona, ang kanyang mga luha ay malayang pumatak sa ibabaw ng lamesa. Ngunit dahil sa kahinaan mo at sa kasakiman ng pamilya mo, nakataya ngayon ang buhay niya. Marahas na hinila ni Lorenzo si Winona patungo sa isang maliit na silid sa tabi ng boardroom at doon ay pabalya siyang ikinulong. Diyan ka lang muna, huwag kang gagawa ng kahit anong ingay habang kinakausap ko ang mga abogado. Isipin mo ang anak mo, Winona. Isang maling galaw at magiging huling alaala mo na ang video na iyon. Nang sumara ang pinto at narinig ni Winona ang pag-ikot ng susi mula sa labas, ang tanging narinig niya ay ang kanyang sariling mabilis na paghinga at ang iyak ng kanyang anak na tila umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan. Ang katahimikan ng silid ay tila isang dambuhalang bigat na dumadagan sa kanyang dibdib. Napasandal siya sa pinto, dahan-dahang dumausdos hanggang sa mapaupo sa malamig na sahig. Sa gitna ng kadiliman, isang katotohanan ang dahan-dahang lumulubog sa kanyang puso. Nakatakas nga siya sa kuko ng mga Almeda, ngunit ngayon ay nakakulong siya sa isang impyernong mas matindi pa ang apoy. Paano maililigtas ng isang inang walang kahit anong sandata ang kanyang anak kung ang bawat pintig ng oras ay tila isang hakbang palapit sa isang madilim na wakas? Huwag kang bibitiw, Mateo. Naririnig mo ba si Mama, parating na ako, anak? Pangako hinding-hindi ka na muling masasaktan. Ang boses ni Winona ay isang nanghihinang bulong sa gitna ng madilim at masikip na silid, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang panata. Nakasandal siya sa malamig na pader, ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang sariling katawan upang pigilan ang panginginig. Sa labas ng pinto, naririnig niya ang malalakas na boses ni Lorenzo at Alejandro, isang pagtatalo ng dalawang lalaking parehong nagnakaw ng kanyang kapayapaan, habang ang kanyang anak ay nananatiling bihag sa isang lugar na hindi niya maabot. Naramdaman ni Winona ang biglang pag-init ng kanyang bulsa. Isang maliit at lumang telepono, isang backup na ibinigay sa kanya ni Chona para sa mga ganitong pagkakataon, ang dahan-dahang nag-vibrate. Sa pagmamadali ni Lorenzo na ikulong siya, nakalimutan nitong suriin ang bawat sulok ng kanyang suot. Gamit ang nanginginig na mga daliri, binuksan ni Winona ang telepono. Isang mensahe mula kay Yaya Soleng ang bumungad sa kanya. Nandito ako sa labas ng kumpanya, Winona. Kasama ko ang mga biktima. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mong gawin namin. Isang liwanag ng pag-asa ang sumilay sa gitna ng kadiliman. Naalala ni Winona ang sinabi ni Lorenzo kanina na ang kailangan nito ay ang katahimikan ng lahat upang makuha ang Almeda Group. Ngunit paano kung ang katahimikang iyon ay mapalitan ng isang ingay na hindi kayang patahimikin ng anumang halaga ng pera? Soleng, makinig ka. Pabulong na wika ni Winona sa record button, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Tawagan niyo si Chona, ipamahagi niyo ang lahat ng litrato ng inyong mga sugat sa social media. Gamitin niyo ang hashtag na hashtag, Lasa sa Almeda.
Ngayon na, huwag kayong hihinto hanggang sa ang bawat Pilipino ay malaman ang katotohanan. Habang pinipindot niya ang send, narinig ni Winona ang tunog ng susi na dahan-dahang umiikot sa kandado. Mabilis niyang itinago ang telepono sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang dokumento sa sulok. Bumukas ang pinto at tumambad si Lorenzo, ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Pirmahan mo na ito, Winona. Tapos na ang oras ng drama. Pagkatapos nito ibabalik ko sa iyo ang anak mo. Isang pirma lang at magkakaroon tayo ng kapayapaan. Tumingin si Winona ng diretso sa mga mata ni Lorenzo. Ang kapayapaan ay hindi binibili ng takot, Lorenzo. At ang isang Almeda, hinding-hindi natututong sumuko. Anong sinabi mo? Nang gagalaiting tanong ni Lorenzo habang hinahablot ang braso ni Winona. Ngunit bago pa man makasagot si Winona, isang malakas at paulit-ulit na tunog ng mga busina at sigaw mula sa ibaba ng gusali ang nagsimulang umalingaw-ngaw hanggang sa boardroom. Ang bawat sigaw ng hustisya at isara ang Almeda ay tila isang malakas na sampal na gumising sa buong lungsod. Mabilis na tumakbo si Lorenzo patungo sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang libu-libong tao na nagkakagulo sa harap ng Almeda headquarters. Hawak ang mga banner na nagpapakita ng mga biktima ng kanilang produkto. Ang mga balita sa television ay nagsimula na ring maglabas ng mga live report tungkol sa national recall ng lahat ng produkto ng Almeda. Ano ang ginawa mo, Winona? Sigaw ni Lorenzo, ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang pabalya niyang binitawan ang braso ni Winona. Hindi ako ang gumawa niyan, Lorenzo. Ang katotohanan ang gumagawa niyan. Malamig na sagot ni Winona habang dahan-dahang tumatayo at inaayos ang kanyang sarili. Akala mo ay hawak mo ang lahat, pero nakalimutan mo ang pinakamakapangyarihang puwersa sa bansang ito, ang boses ng mga ina na handang lumaban para sa kanilang pamilya. Biglang tumunog ang telepono ni Lorenzo. Isang tawag mula sa kanyang mga tauhan sa Madrid. Sir, kailangan nating umalis. Ang mga pulis, nandito na sila sa safe house. Naramdaman ni Winona ang biglang pagluwag ng bigat sa kanyang dibdib. Ang sipa ng adrenaline ay tila nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang mayroon siya. Wala ka nang matatakbuhan, Lorenzo. Wika ni Winona habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang imperyong pangarap mo ay guguho na at sisiguraduhin kong ikaw ang unang madadaganan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang hindi napansin ni Winona. Si Doña Amalia na kanina patahimik sa isang sulok ay dahan-dahang kinukuha ang isang maliit na gunting mula sa lamesa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa likuran ni Winona. Magagawa kaya ni Winona na tuluyang makawala sa mga kuko ng pamilyang ito? O ang huling hininga ng galit ni Doña Amalia ang tatapos sa kanyang pangarap na muling makasama ang kanyang anak? Mama, tama na, huwag mo nang dagdagan ang iyong mga kasalanan. Ang sigaw ni Alejandro ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa balak ni Doña Amalia. Mabilis na hinawakan ni Alejandro ang pulso ng kanyang ina, sapat na upang malaglag ang gunting sa makinis na sahig na lumikha ng isang matunog na kalansing na umalingaw-ngaw sa buong boardroom. Ang matanda ay napasandal sa pader, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at kawalang pag-asa, habang ang kanyang anak, ang lalaking dati ay sunod-sunuran sa bawat kumpas ng kanyang daliri, ay ngayon ay nakaharang na sa harap ni Winona. Pati ba naman ikaw, Alejandro, kakampihan mo ang babaeng ito na sumisira sa ating pamilya? Ang garalgal na tanong ni Doña Amalia, ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi siya ang sumisira sa atin, Mama. Tayo ang sumira sa sarili natin simula nang unahin natin ang yaman kaysa sa katotohanan. Sagot ni Alejandro, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng paninindigan. Lumingon siya kay Winona, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Winona, go. Face them. Ibigay mo sa kanila ang katotohanang matagal na nilang dapat nalaman. Hayaan mong ako na ang bahala dito. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Winona. Lumabas siya ng boardroom at tinahak ang hallway patungo sa malaking balkonahe na nakaharap sa kalsada. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit ang imahe ni Mateo ay tila isang anghel na nagtutulak sa kanya pasulong. Paglabas niya sa balkonahe, sinalubong siya ng nakabubulag na liwanag ng mga kamera at ang dagundong ng libu-libong tinig. Ang buong kalsada ng Ayala
ay tila naging isang dagat ng mga tao. Doon sa unahan ng martsa, nakita niya si Chona na hawak ang isang karatula, ang aming mukha ay hindi para sa inyong kasakiman. Kinuha ni Winona ang mikropono mula sa isang reporter na malapit sa kanya. Ang kanyang boses nang magsimula siyang magsalita ay hindi nanginginig. Ito ay kasing tibay ng mga bundok at kasing linaw ng kristal. Mga kababayan, ako si Winona. 5 taon na ang nakalilipas itinapon ako ng pamilyang Almeda dahil ako ay saksi sa kanilang mga dumi. Simula niya at ang buong paligid ay biglang tumahimik, tila pati ang hangin ay napatigil upang makinig. Hindi lamang ang aking puso ang kanilang sinira, kundi ang kalusugan ng libu-libong mga ina na nagtiwala sa kanilang pangalan. Narito ako ngayon hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang saksi sa pagtatapos ng kanilang panlilinlang. Inilabas ni Winona ang mga dokumentong hawak niya ang mga orihinal na laboratory reports na nakuha niya mula sa backup files ni Lorenzo. Ipinakita niya ito sa harap ng mga kamera. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga lagda ni Doña Amalia at Alejandro na nagpapatunay ng kanilang alam sa lason sa loob ng produkto. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, isang puting sasakyan ng pulis ang dahan-dahang huminto sa harap ng gusali. Bumaba ang mga opisyal ng NBI Bitbit, ang mga warrant of arrest. Kasabay nito lumabas mula sa anino ng hallway, si Clarissa ang pinsan ni Alejandro, na dati ay kasabwat sa pag-frame up kay Winona. Ang babae ay umiiyak dala ang isang recorder na naglalaman yung pag-amin ni Doña Amalia tungkol sa lahat ng kanilang sabuatan noon. "I'm sorry, Winona," bulong ni Clarissa habang lumalapit sa mga pulis. "Hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng lahat ng ito." Ang paligid ay napuno ng ingay ng mga handcuffs na isinasara sa mga pulso ni Doña Amalia at Alejandro. Ang matanda ay nagsisigaw pa rin ng mga pagbabanta, ngunit ang kanyang boses ay nilalamon na ng mga hiyaw ng katarungan mula sa ibaba. Si Lorenzo na kanina pa sinusubukang tumakas sa backdoor ay hinarang ng mga tauhan ni Yaya Soleng hanggang sa dumating ang mga autoridad upang dakpin siya sa kasong kidnapping at extortion. Nakahinga ng malalim si Winona habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng imperyong minsang naging kulungan niya. Ang amoy ng ulan sa tuyong lupa ay tila isang halimuyak ng paglilinis. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, biglang tumunog ang kanyang personal na telepono, isang video call mula sa Madrid. Nang sagutin niya ito, tumambad ang mukha ni Mateo. Ang bata ay nasa loob ng isang sasakyan ng mga pulis ligtas at nakangiti habang hawak ang isang maliit na teddy bear. "Mama, miss na po kita, sabi ng mga pulis, uuwi na daw po ako sa iyo." Napaiyak si Winona, isang iyak ng ganap na kalayaan. Ang bawat hirap, ang bawat pait, at ang bawat luhang pumatak sa Madrid ay tila nabayaran sa isang sandaling iyon. Ngunit habang tinitignan niya ang papalayo na sasakyan ng pulis na kinalululanan ni Alejandro, isang huling tingin ang ibinigay sa kanya ng lalaki mula sa bintana. Isang tingin na puno ng pagsisisi, ngunit may kasamang isang huling babala na tila hindi pa tapos ang lahat. "Winona!" bulong ni Alejandro mula sa loob ng sasakyan na tila naririnig pa rin ng babae sa gitna ng hangin. "Huwag kang masyadong magtiwala sa katahimikan. May mga lihim pa ang mga Almeda na hinding-hindi mo nakuha sa mga papel na yan." Anong lihim pa ang maaaring itago ng isang pamilyang wala na kahit anong pag-aari at magagawa? Kaya ni Winona na tuluyang yakapin ang bukas, nang walang anino ng nakaraan na humahabol sa kanya. Ang amoy ng luma at basang semento at ang matapang na amoy ng disinfectant ay tila isang malupit na paalala na ang bawat kaharian, gaano man ito katayog, ay maaari pa ring mauwi sa isang malamig na selda. Nakatayo si Winona sa harap ng rehas, ang kanyang suot na puting silk blazer ay tila isang mantsa ng kalinisan sa gitna ng madilim at maruming paligid ng piitan. Sa loob ng selda nakaupo sa isang manipis na kahoy na upuan si Doña Amalia. Wala na ang kanyang mga diamante, wala na ang kanyang terno. Ang kanyang suot ay isang dilaw na kamiseta ng bilanggo at ang kanyang mukha na dati ay puno ng kolorete ay ngayon ay tila isang lanta at tuyot na lupa. Ang mas masakit sa paningin ni Winona ay ang balat ng matanda. Dahil sa paggamit nito ng sariling produktong Almeda White sa loob ng mahabang panahon upang mapanatili ang peking kabataan
Nagsimula nang lumabas ang mga itim na batik at pamamaga sa kanyang leeg at mga kamay. Ang karma ay hindi lamang dumating sa anyo ng batas, kundi sa anyo mismo ng kanyang sariling kasakiman. Narito ka ba para pagtawanan ako, Winona? Ang tanong ni Doña Amalia, ang kanyang boses ay tila isang tuyong ubo na pilit kumakawala sa kanyang lalamunan. Akala mo ba ay nanalo ka na? Ang pamilya Almeda ay hindi kailanman tuluyang mamamatay. Hindi ako naparito para pagtawanan ka, Amalia. Ang sagot ni Winona, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan na tila isang malalim na lawa. Naparito ako para makita ang katotohanan. Ang katotohanang ang lahat ng sakit na ibinigay niyo sa akin at sa libu-libong mga ina ay bumabalik na sa inyo ngayon. Tignan mo ang iyong balat. Iyan ang halaga ng bawat kasinungalingan mo. Hindi nakasagot ang matanda, sa halip ay iniwas nito ang kanyang tingin, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagtatangkang itago ang kanyang mga sugat. Sa kabilang selda nakita ni Winona si Alejandro. Nakaupo ang lalaki sa sahig, ang kanyang ulo ay nakasandal sa pader. Nang marinig niya ang tinig ni Winona, dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa rehas. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa pagod at pagsisisi. Winona, ang pabulong na wika ni Alejandro, ang boses ay puno ng pait. Salamat dahil ligtas si Mateo. Yun lang ang tanging bagay na nagpapatuloy sa akin ngayon. Ligtas ang anak ko, Alejandro, ngunit huwag mong asahan na magiging bahagi ka ng buhay niya, malamig na sagot ni Winona. Ang bawat pagkakataon mo ay sinayang mo noong pinili mong tumahimik. Alam ko, wika ni Alejandro habang dahan-dahang idinidikit ang kanyang noo sa malamig na bakal ng rehas. Pero bago ka umalis, may kailangan kang malaman. Ang huling lihim na sinasabi ko kanina. Hindi si Mama ang tanging nag-utos na paalisin ka noon. Ang orihinal na formula ng aura, ang formula na hawak mo ngayon, hindi iyon na diskubre ni Lola sa probinsya lang. Ito ay pagmamayari ng iyong ama na pinatay ni Papa dahil ayaw nitong ibenta ang sikreto ng pamilya niyo sa amin. Naramdaman ni Winona ang biglang pagtigil ng kanyang mundo. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nayanig ng isang katotohanang mas madilim pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ang tagumpay ng aura ay hindi lamang bunga ng kanyang hirap, ito ay isang pamanang nabahira ng dugo at pilit na ninakaw ng mga Almeda bago pa man siya isilang. Anong sinabi mo? Ang tanong ni Winona, ang kanyang boses ay nanginginig na sa tindi ng emotion. Nasa ilalim ng sahig ng aming lumang mansyon sa Laguna, ang isang maliit na vault. Patuloy ni Alejandro habang iniaabot ang isang maliit na susi na tila itinago niya sa loob ng kanyang medyas. Doon nakatago ang tunay na testamento at ang mga sulat ng ama mo. Kunin mo ito, Winona. Yan ang tanging paraan para mabura ang huling tanikala ng mga Almeda sa buhay mo. Bago pa man makapagtanong pa si Winona, isang opisyal ng bilangguan ang lumapit at hudyat na tapos na ang oras ng pagbisita. Naiwan si Winona na hawak ang malamig na susi sa kanyang palad, ang kanyang puso ay tila isang tambol na muling naghahanda para sa isang bagong unos. Lumingon siya sa dulo ng pasilyo at nakita ang selda ni Lorenzo. Ang lalaki ay nakatayo lamang doon, nakatingin sa kanya nang may isang mapanganib na ngiti, isang ngiting nagsasabing, kahit nasa loob siya ng rehas, ang kanyang mga galamay ay meron pa rin kayang abutin. Hindi pa tayo tapos, Winona, bulong ni Lorenzo, na tila naririnig ng hangin. Ang susi na hawak mo, iyan ang magbubukas ng pinto ng iyong sariling pagkawasak. Anong lihim ang itinatago ng vault sa Laguna? At sapat ba ang tatag ni Winona upang harapin ang katotohanan tungkol sa kanyang sariling dugo? O ang huling revelasyong ito ba ang tuluyang tatapos sa kanyang kapayapaan in lahat? Ang bawat alikabok na lumilipad sa loob ng abandonadong mansyong ito ay tila mga abo ng isang nakaraang pilit na pinatahimik ng dugo at kasakiman. Nakatayo si Winona sa gitna ng malawak na sala ng lumang mansyon ng mga Almeda sa Laguna. Ang mga kasangkapan ay nababalot na ng makapal na puting tela, tila mga multong nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Ang amoy ng amag at lumang kahoy ay humahalo sa halimuyak ng ulan mula sa labas, ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang pamilyar na amoy na tila tumatawag sa kanyang alaala, ang bango ng sariwang vetiver at dahon ng pandan,
ang amoy ng kanyang ama. Hawak ang maliit na susi na ibinigay ni Alejandro, dahan-dahang tinungo ni Winona ang silid-aklatan. Ayon sa kumpisal ng dating asawa, sa ilalim ng mabigat na lamesang naroon ang pintuan patungo sa katotohanan. Gamit ang kanyang buong lakas, itinulak ni Winona ang lamesa na lumikha ng isang nakakangilong tunog ng pagkiskis sa sahig. Doon sa ilalim ng isang malaking alpombra, nakatago ang isang maliit na bakal na pinto. Nang pinihit niya ang susi, narinig niya ang isang matunog na click. Ang tunog na iyon ay tila pagbasag sa isang sumpa na 50 taon nang nakagapos sa kanyang pamilya. Sa loob ng vault walang ginto o diamante. Tanging isang lumang kwaderno na may mga kupas na pahina at isang itim at puting larawan ng isang lalaking may maamong mukha ang kanyang ama. Nanginginig ang mga daliri ni Winona habang binubuklat ang mga sulat. Para sa aking mahal na anak, Winona. Basa niya sa pabulong na boses habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa papel. Kung mababasa mo ito, marahil ay wala na ako. Ang aura ay hindi lamang isang formula ng pabango. Ito ay ang halimuyak ng ating kalayaan. Ninakaw ito ni Roberto Almeda, ngunit ang puso ng bango ay hindi kailanman magiging kanila dahil ito ay gawa sa pagmamahal, hindi sa pera. Nalaman ni Winona ang buong katotohanan. Ang kanyang ama ay hindi namatay sa aksidente. Siya ay sadyang iniwan sa loob ng nasusunog na laboratorio matapos tanggihan ng alok ni Roberto. Ang bawat sentimong ginamit ng mga Almeda upang itayo ang kanilang imperyo ay galing sa dugo ng kanyang magulang. Ang pait na nararamdaman ni Winona ay tila naging isang dambuhalang apoy na handang tumupok sa huling bakas ng pangalang Almeda. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang marahang tunog ng mga yabag sa likuran niya ang nagpapatigil sa kanyang paghinga. Ang tunog ng sapatos na tumatama sa kahoy na sahig ay dahan-dahan at kampante. Sabi ko na nga ba hindi mo matitiis na hindi pumunta rito? Ang boses ay kasing lamig ng gabi, kasing talas ng patalim. Mabilis na lumingon si Winona. Nakatayo sa pintuan si Lorenzo. Kahit dapat ay nasa loob siya ng kulungan, heto siya ngayon suot ang isang itim na jacket at may hawak na isang maliit na gadget na tila isang remote control. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagkatalo, tila ang bawat pangyayari ay bahagi lamang ng kanyang masusing plano. Lorenzo, paano? Paano ka nakalabas? Ang tanong ni Winona, habang mahigpit na niyayakap ang kwaderno ng kanyang ama sa kanyang dibdib. May mga taong nabibili ng pera at may mga taong nabibili ng kapangyarihan, Winona. Sagot ni Lorenzo, habang dahan-dahang lumalapit. Akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil nakulong si Amalia? Si Amalia ay isang matandang desperada. Ako ang nagmana ng utak ni Roberto. At ang vault na yan, hindi lang yan naglalaman ng mga sulat. Naglalaman din yan ng digital key para sa offshore accounts ng mga Almeda na nakatago sa ilalim ng pangalan ng ama mo. Naramdaman ni Winona ang matinding panganib. Ang kumpisal ni Alejandro ay hindi lamang para sa kanyang kapayapaan. Ito ay naging pain para dalhin siya rito kung saan walang sino man ang makakarinig sa kanyang pagsigaw. Ibigay mo sa akin ang kwaderno, Winona, utos ni Lorenzo. Ibigay mo ang huling piraso ng puzzle at hahayaan kitang mabuhay kasama ang anak mo. Huwag mo nang hintayin na gamitin ko ang huling alas ko. Hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ang tanging alaala ng ama ko. Sigaw ni Winona habang dahan-dahan siyang umaatras patungo sa bintana. Maling sagot, bulong ni Lorenzo. Pinindot niya ang isang button sa kanyang remote at biglang narinig ni Winona ang isang malakas na mekanikal na tunog ng paglock ng lahat ng pinto at bintana ng mansyon. Isang amoy ng gas ang dahan-dahang humalimuyak sa hangin, ang parehong amoy na pumatay sa kanyang ama, ilang dekada na ang nakalilipas. Ulitin natin ang kasaysayan, Winona. Nakangising wika ni Lorenzo habang naglalabas ng isang lighters. Tignan natin kung muling maililigtas ng aura ang huling tagapagmana nito mula sa apoy. Naiwan si Winona sa loob ng silid na dahan-dahang napupuno ng lason. Habang si Lorenzo ay nakatayo sa labas ng salaming pinto, bitbit ang huling pag-asa ng kanyang kalayaan. Magagawa kaya ni Winona na makatakas sa impyernong muling bumubuhay sa kanyang nakaraan? O ang halimuyak ba ng aura ang magiging huling amoy na kanyang malalanghap bago ang tuluyang pagdilim tanata?
Hindi dito magtatapos ang aking kwento, Lorenzo. Ang amoy ng usok ay hindi kailanman mananaig sa halimuyak ng katarungan. Ang boses ni Winona ay hindi nanginginig sa takot, kundi punong-puno ng isang bagsik na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Habang ang asul na apoy ay dahan-dahang gumagapang sa mga kurtina ng silid-aklatan at ang amoy ng gas ay tila sumasakal sa kanyang bawat hininga, mahigpit niyang niyakap ang kwaderno ng kanyang ama. Ito ang kanyang kalasag, ang kanyang tanging dahilan upang hindi sumuko sa gitna ng nagbabadyang kamatayan. Sa labas ng salaming pinto, nakatayo si Lorenzo, ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanyang mga mata, na tila mga mata ng isang demonyo. Paalam, Winona. Ang aura ay muling maglalaho sa usok, kasama ang lahat ng iyong mga pangarap. Wika ni Lorenzo habang dahan-dahang tumatalikod upang lisanin ang nasusunog na mansyon. Ngunit hindi hinayaan ni Winona na maging biktima muli. Naalala niya ang sinabi ni Alejandro na ang mansyong ito ay puno ng mga lihim na lagusan. Mabilis siyang gumapang sa ilalim ng lamesa sa loob ng vault kung saan niya nahanap ang kwaderno. Napansin niya ang isang maliit na bakal na lever sa gilid ng dingding ng vault. Sa gitna ng init na nagsisimulang humalo sa kanyang balat, buong lakas niyang hinila ang lever. Isang malakas na tunog ng pagkiskis ng bato ang narinig, at ang likurang bahagi ng vault ay bumukas isang maliit na lagusan na patungo sa silong ng bahay. Hindi na nag-atubili si Winona. Pumasok siya sa loob habang sa likuran niya ay tuluyan ng nilamon ng apoy ang buong silid-aklatan. Sa labas ng mansyon, kampanteng naglalakad si Lorenzo patungo sa kanyang sasakyan, bitbit ang remote control. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binuwag ng naglalakihang ilaw mula sa 4 na sasakyan ng pulis at isang pamilyar na puting kotse. Bumukas ang pinto ng puting kotse at lumabas si Alejandro. Kahit nakasuot pa rin ito ng orange na t-shirt ng bilanggo, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Sa tabi niya ay si Yaya Soleng at si Chona. Lorenzo, tapos na ang iyong laro, sigaw ni Alejandro. Ginamit niya ang kanyang huling pagkakataon upang makipag-ugnayan sa mga awtoridad at aminin ang lokasyon ng mansyon kapalit ng kaligtasan ni Winona. Paano niyo nalaman ang nanginginig na tanong ni Lorenzo habang pinalilibutan siya ng mga baril ng mga pulis? Dahil kahit kailan hindi mo kayang burahin ang pag-ibig ng isang ama, ang boses na yon ay hindi nanggaling kay Alejandro, kundi sa likuran ni Lorenzo. Doon mula sa isang maliit na pinto sa ilalim ng hagdanan ng mansyon lumabas si Winona. Ang kanyang mukha ay puno ng uling, ang kanyang blazer ay punong-puno ng mantsa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Hawak niya ang kwaderno at ang kanyang telepono na kanina pa pala naka-record at direktang nakalink sa cloud storage ng pulisya ang lahat ng pag-amin ni Lorenzo sa loob ng silid. Ang bawat salita mo, Lorenzo, ang bawat banta mo kay Mateo, narinig ng buong mundo, wika ni Winona habang dahan-dahang lumalapit. Isang malakas na tunog ng pagkakasara ng posas ang umalingaw-ngaw sa paligid ng nasusunog na mansyon. Sa pagkakataong ito, wala nang kawala si Lorenzo. Ang kanyang mukha ay bumagsak sa lupa, tila isang hari na nawalan ng korona at kaharian sa isang kisap mata. Dahan-dahang lumapit si Alejandro kay Winona. Winona, patawarin mo ako sa lahat. Ito na ang huling bagay na magagawa ko para sa iyo at sa anak natin. Tumingin si Winona kay Alejandro at sa unang pagkakataon, matapos ang 5 taon, ang galit sa kanyang puso ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na pagtanggap. Ang kapatawaran ay isang mahabang landas, Alejandro. Ngunit sa gabing ito, ang katotohanan ay sapat na. Habang pinapanood nila ang pagtupok ng apoy sa mansyon ng mga Almeda, tila ang bawat alaala ng pait at paghihiganti ay dahan-dahan ding nagiging abo. Ang amoy ng aura, ang tunog ng pag-asa, ay tila humahalimuyak muli sa hangin, kasabay ng pagsikat ng araw sa silangan. Nang marinig ni Winona ang tunog ng isang helicopter sa malayo, alam niyang narito na ang kanyang anak. Ang muling pagkikita na matagal niyang pinangarap ay hindi na lamang isang panaginip. Mateo! Bulong ni Winona habang nakatingin sa langit. Tapos na ang gabi, malaya na tayo. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang huling tanong ang pilit na humahaplos sa kanyang isipan. Sa pagguho ng lumang pader ng nakaraan,
Sapat na ba ang bango ng bagong simula upang pagtakpan ang mga pilat na habambuhay ng mananatili sa kanyang puso? Ang huling pahina ng isang masakit na kabanata ay hindi isinusulat sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng marahang paghinga sa gitna ng isang bagong bukang liwayway. Isang taon ang lumipas mula ng lamunin ng apoy, ang mansyon sa Laguna, at ang lahat ng kasamaang nakatago sa loob nito. Ngayon sa harap ng isang malawak at payapang hardin na nakaharap sa dagat nakatayo si Winona. Ang kanyang puting bestida ay marahang sumasayaw sa ihip ng hangin at ang bango ng aura ang bagong formula na hinaluan ng pag-ibig at katarungan ay tila isang anghel na humahalik sa kanyang balat. Sa gitna ng hardin naririnig ang masayang tawag ni Mateo. Ang bata ay tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang isang makulay na saranggula. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, wala na ang anino ng Madrid o ang banta ni Lorenzo. Ang bawat tawa ni Mateo ay tila isang banal na musika na nagpapahilom sa bawat sugat sa puso ni Winona. Mamalok ang taas na ng lipad ni Aura, sigaw ng bata tinutukoy ang kanyang saranggula. Ngumiti si Winona, isang ngiting tunay at abot hanggang sa kanyang mga mata. Sa kanyang tabi nakatayo si Yaya Soleng at si Chona, na ngayon ay isa na sa mga tagapamahala ng Aura Foundation. Ang mukha ni Chona kahit may mga bakas pa rin ng pilat ay nagniningning na ngayon sa dignidad. Hindi na sila mga biktima, sila ay mga mandirigmang muling bumangon. Isang liham ang nakapatong sa mesa sa tabi ni Winona galing sa bilangguan. Sulat ito mula kay Alejandro. Sa loob ng isang taon, hindi tumigil ang lalaki sa paghingi ng tawad hindi upang makabalik sa buhay ni Winona, kundi upang mahanap ang sarili niyang kapayapaan. Winona, tibasan niya sa isip. Ang bawat pader na nakapaligid sa akin ngayon ay tila mas maluwag kaysa sa mansyong tinirhan natin noon. Dahil dito sa dilim sa wakas, ay nakita ko ang liwanag ng katotohanan. Huwag kang mag-alala para sa akin. Ang malamig na rehas ay sapat na kabayaran para sa aking kahinaan. Alagaan mo si Mateo. Iyon ang tanging panalangin ko bago ako tuluyang maglaho sa iyong gunita. Dahan-dahang itinupi ni Winona ang liham. Tinanong niya ang kanyang sarili. Napatawad ko na ba sila? Ang kapatawaran na isip niya ay hindi nangangahulugang kailangang bumalik sa dati ang lahat. Ang kapatawaran ay ang pagbitaw sa kadena ng puot, upang ang iyong mga kamay ay maging malaya sa pagyakap sa kasalukuyan. Pinatawad na niya ang nakaraan, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siya, at si Mateo sa isang pusong walang daladalang lason. Nahanap mo na ba ang kapayapaan, Winona? Ang tanong ni Chona habang tumatabi sa kanya. Nahanap ko na, Chona, sagot ni Winona habang nakatingin sa papalubog na araw. Ang tunay na aura ay hindi nanggagaling sa bote ng pabango. Ito ay ang halimuyak ng isang kaluluwang dumaan sa apoy, ngunit nananatiling busilak. Ito ay ang amoy ng paglaya. Sa kabilang dako ang balita tungkol kay Doña Amalia ay dumating na rin. Ang matanda ay tuluyan ng nabulag at nawalan ng bait sa loob ng pasilidad ng bilangguan. Paulit-ulit na tumatawag sa isang yaman na wala na sa kanya. Si Lorenzo naman ay nahatulan ng habambuhay. Napagkabilanggo ang kanyang kasakiman, ay naging sarili niyang kabaong. Ang hustisya ay hindi natulog. Ito ay dahan-dahang gumiling hanggang sa ang lahat ng dumi ay malinis. Hinawakan ni Winona ang kwintas na may pendant na locket, kung saan naroon ang larawan ng kanyang ama. Papatapos na tayo, ang iyong bango ay mananatili habang buhay. Ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay ito. Ang bawat babae ay may sariling aura, isang lakas na hindi kayang sirain, ng anumang pagtataksil isang kagandahang hindi kayang tunawin ng anumang lason, at isang pag-ibig na kasing tatag ng mga alon sa dagat. Habang lumalapit si Mateo upang yakapin ang kanyang binti, binuhat ni Winona ang bata at hinalikan ito sa noo. Ang amoy ng buhok ng kanyang anak, amoy araw, amoy laro, amoy buhay, ay ang pinakamahalagang pabango na kailanman ay hindi niya ipagpapalit sa anumang yaman sa mundo. Tapos na ang giyera. Ang bawat pilat ay naging isang medalya ng tagumpay. At sa ilalim ng malawak na langit ng Pilipinas si Winona ay hindi na ang mahiyaing asawa o ang sugatang biktima. Siya ay si Winona, ang inang muling isinilang, ang reynang hindi na kailangan ng korona, at ang babaeng ang bango ay mananatili sa puso ng bawat taong nakarinig ng kanyang kwento. Sa paglubog ng araw, ang huling halimuyak ng gabi,
ay humahalimuyak dala ang pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa at walang hanggang pagmamahal. Habang dahan-dahang naglalaho ang huling halimuyak ng aura sa hangin, naiiwan sa ating mga puso ang isang mahalagang katotohanan na ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas makinang na bukas. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa paglalakbay na ito, kasama ko hanggang sa huling sandali. Habang binubuo ko ang bawat salita sa kwentong ito, hindi ko mapigilang mapaluha sa eksena kung saan iniwan si Winona sa gitna ng ulan habang pinagmamasdan ang kasal ni Alejandro sa telebisyon. Ramdam ko ang bawat kirot ng kanyang puso, tila ako mismo ang nakatayo doon sa malamig na silid ng ospital. Ang kwentong ito ay higit pa sa simpleng drama. Ito ay salamin ng mga totoong buhay na puno ng sakripisyo at pagbangon. Tulad ng isang formula ng pabango, ang buhay natin ay kailangang dumaan sa matinding init at pagpiga bago lumabas ang pinakamahalimuyak na amoy. Ang iyong mga karanasan ay hindi dumi na dapat itago, kundi ito ang iyong personal na aura na nagpapatunay kung gaano ka katatag. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Winona, magagawa niyo rin bang bitawan ang huling alas ng paghihiganti, kapalit ng katahimikan ng inyong kaluluwa? Saan po kayo ngayon habang nakikinig sa atin? Marahil ay nagluluto kayo para sa inyong mga anak o nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na trabaho. Nais kong marinig ang inyong mga kwento. Ibahagi niyo po sa ating comment section ang inyong mga saloobin dahil dito laging may nakikinig at may nagpapahalaga sa inyong damdamin. Huwag niyo rin po sanang kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong pusong maabot at mahilom. Naway manatili sa inyong mga puso ang bango ng pag-asa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Ingat po kayo lagi. Pamagat ng kwento, ang halimuyak ng paglaya ang aura ni Winona Paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at mga pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe. Ang hapon ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga gusali, dala ang mga huling bakas ng pait, na ngayon ay pinalitan na ng kapayapaan sa loob ng Mansion de Silva. Hanggang dito na lamang ang ating paglalakbay, kasama ang isang babaeng nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng kawalan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa amin sa mahaba at madamdaming hantrin na ito. Habang hinahabi ko ang mga huling salita ng nobelang ito, hindi ko mapigilang balikan ang tagpong iyon. Sa unang kabanata, ang sandali kung saan pinalayas si Wilhelmina sa gitna ng ulan, hubad sa alahas at pilit na tinatanggalan ng dangal. Siguradong marami sa inyo ang kumirot ang puso at naluha. Dahil sino ba sa atin ang hindi nakaranas na tratuhin na parang walang halaga ng mga taong pinaglaanan natin ang ating buong buhay? Ang kwentong ito ay kinuha mula sa mga piraso ng tunay na buhay. Mula sa mga hikbi at tagumpay ng mga kababaihang nakakausap ko na nagpapatunay na ang bawat sugat ay may kakayahang maghilom. Gaya ng rosaryong sandalwood ni Doña Esperanza na nananatiling mabango kahit luma na at puno ng gasgas, ang iyong halaga ay hindi nababawasan ng kahit anong putik na ibato sa iyong pangalan. Ang bango ng iyong pagkatao ay lilitaw at lilitaw pa rin sa tamang panahon. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging karma ni na Alejandro at Beatrice? O dapat bang mas matindi pa ang naging parusa sa kanila? At si Julian, karapat-dapat ba siya sa bagong simula matapos ang lahat ng kanyang ginawa? Bago tayo tuluyang magpaalam sa pamilya de Silva, nais ko sanang kamustahin kayo. Nasaan kayo ngayon habang pinakikinggan ang huling bahagi ng kwentong ito? Nagluluto ka ba para sa hapunan? Nagtitiklop ng mga damit? O baka naman ay nagpapahinga ka na sa tabi ng iyong mga mahal sa buhay? Ibahagi ninyo ang inyong nararamdaman o ang sarili ninyong kwento ng pagbangon sa comment section sa ibaba. Ang channel na ito ay hindi lang para sa akin, kundi para sa ating lahat na naghahanap ng karamay at inspirasyon. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong pusong maabot at matulungang maghilom. Naway maging mahimbing ang inyong tulog at baunin ninyo ang katatagan ni Wilhelmina sa inyong paggising bukas. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay
at pag-ibig. Pamagat ng kwento ang bangon ng pusong De Silva. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning maglibang at maghatid ng positibong mensahe sa bawat isa.